Publiko man ang summary ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mahistrado, kailangan pa rin daw i-request at dumaan sa deliberasyon ng Korte Suprema bago ilabas ang mismong kopya ng mga ito. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Ito ang unang pagkakataon na naglabas ang Korte Suprema ng buod o summary ng isinumiteng mga Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng mga mahistrado. Ang buod na ito para sa mga SALN noong 2014. Sa summary, lumalabas na pinakamayaman ang bagong talagang Supreme Court Associate Justice Francis Hardeleza na may total assets na mahigit 244 million pesos at walang liability. Tumaas ito ng mahigit 2 million pesos mula 2013 dahil isinama ang kita maging ng kanyang asawa. Ang dating pinakamayaman ni si Associate Justice Mariano del Castillo naman ang sumunod na may mahigit 130 million pesos net worth. Tumaas ng mahigit 8 million pesos ang net worth niya pero dahil kasama na rin dito ang ari-arian ng kanyang asawa. Si del Castillo rin ang may pinakamalaking paglago sa net worth. Pangsampulang sa listahan si Chief Justice Maria Lourdes Sereno na may 19.5 million pesos net worth, mas mataas ng mahigit 571,000 pesos noong 2013. Pinakamababa naman ang net worth ng pinakabatang mahistrado na si Associate Justice Marvic Leonen. Ang paglalabas ng summary ng mga SALN ng mga mahistrado ay bahagi raw ng pagiging transparent ng Korte Suprema kasunod ng pagkaka-impeach kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Gayunman, ang mismong kopya ng SALN ng mga mahistrado, kailangan pa ring i-request sa SC bago nila ilabas sa publiko, bagay na dadaan pa sa deliberasyon ng Supreme Court and Bank. We are putting up fully our transparency seal, and we want to ensure to our people that to the extent possible, without disrupting the professionalism of our work, we can show people our move towards good governance. Sa 114th anniversary celebration ng SC, mismong si Chief Justice Sereno ang nagsabing naghahanda na rin sila para sa susunod na taon. Inaasahan na raw kasi nilang maraming kaso ang iaakyat sa SC dahil sa nalalapit na eleksyon. And we are also very much aware of our role come election time. It is time that we prepare. Kaya ang mga tao, ang Supreme Court employees and everybody in the judiciary must already be prepared. They must look forward with confidence that they can do their country proud. Maraming questions. We are going to have to face all of those questions. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.